hindi natin papayagan itong mga ganitong mga nangyayari na unfortunately madalas mangyari. And uulitin ko lang yung panawagan ng ating Pangulo. Paulit-ulit ang sinasabi na kaming mga nasa gobyerno wala dito para maghari-harian at mang-abuso ng kapwa natin. Nandito kami dapat para magbigay ng serbisyo at tulungan ng mga kababayan natin. Hindi para manakit, hindi para mang-abuso, hindi para maghari-harian. No? The President said this several times. We are the people's servants, not their lords. Paulit-ulit ng sinasabi yan. At kung meron kahit na isang opisyal ng any agency under the DOTR na hindi sumunod sa utos ng Pangulo, pasensyahan na lang. So today, we are here to announce the immediate relief of 2 LTO officials, no? Led by the Assistant Regional Director of LTO Region 2, Mr. Manuel Barikawa, and yung isang opisyal din ng Region 2. Ano pa ng isa? Sorry. Ano pa ng isang opisyal? Yung kasama niyang nanakit? Yung enforcer? Charles Ursum. Yon. Oh. Charles Ursum. So silang dalawa po ay immediately relieved from duty. At ako po sumulat na sa Office of the President, kay Executive Secretary Bersamin, kay former Chief Justice Bersamin, seeking for the permanent removal of the Assistant Regional Director of Region 2. So, kitang-kita na natin yung nangyari. No? Kitang-kita natin yung nangyari. May kainan, may party. Because of whatever reason, physically, sinipa nitong Assistant Regional Director yung dalawang kababayan natin, no, doon sa kainan. And apparently, one of them was even a minor. So we have also, I've asked ASEC Vigor to reach out to the victims and to assist in any way in the filing of charges, I would assume physical assault charges against these 2 people. It's no excuse. No excuse para dito. Wala nang, tinanong ako, sir, kailangan pa ba ng investigasyon? Sabi ko, anong investigasyon ang kailangan mo? Kitang-kita mo na nga sa video kung natinabyakan yung mga kababayan natin. Ano pang investigasyon ang kailangan dito? Diba? So, motu proprio, ika nga sa legal term, ASEC Vigor has acted simply on the video that was shown, no, to us. Ikalawa, about this issue, nagpapasalamat ako dun sa, again, sa mga kababayan nating nag-upload ng video. Importante ito. No? Kasi hindi namin malalaman o matagal bago namin malaman kung walang ganon. So, uulitin ko para sa mga kababayan natin, huwag kayong matatakot, huwag kayong mahihiya, huwag kayong magdalawang isip. Pag meron kayong nakitang pang-aabuso ng kahit na sinong opisyal ng LTO, LTFRB, CAAP, OTS, PPA, lahat ng mga ahensya sa ilalim ng DOTR, kasama na rin ang DOTR, i-upload nyo at itag nyo ang DOTR, ang LTO, ang LTFRB. Kasi sigurado ko sa inyo, makikita namin yan at ang aksyon namin, kagaya ng pag-aksyon namin nitong mga nakaraang buwan. Hindi kami hindi kayo hindi kayo maiipit, hindi kayo matakot. No? Way to para proteksyonan namin kayo. So, maraming salamat dun sa nag-upload and sa mga kababayan natin. Kung may problema kayong nakita, may pang-aabuso kayong nakita na related sa public transport, i-upload nyo agad-agad. Which now leads me to the next announcement. Ito yung driver ng taxi na nag-charge sa isang kababayan natin mula Terminal 2 ng NAIA hanggang Terminal 3 ng 1,200 pesos. Ito, matagal na nating alam na nangyayari ito. No? Ako, personal, alam naman natin yan. No? Lalo na kapag umuulan, kapag matraffic, lahat tayo, dinanasan natin to. Yung mga taxi, hindi na inoon ng metro,
Magcha-charge na lang ng 1,000, 500. Alam nyo, may mga pagkakataon na kagaya ko, kagaya ng iba sa atin, pinapalampas na natin yon. Di ba? Kasi ayaw na natin gusto na lang natin makasakay kasi umuulan, gusto natin wala nang hassle, papayag na lang tayo sa kontratahan. Di ba? Nangyari naman na, sure, sa ating lahat, nangyari na yan. No? Pero, meron namang limitasyon yun, may hangganan naman yun. At between Terminal 1 at Terminal 2 at Terminal 3, sobra naman yung 1,000, 1,200. Kalukuhan na yun. Yan na, pang-aabuso na yan. Pang-aabuso na yan. So, yung driver na yon, nagpapasalamat ako sa LTO at sa LTFRB, yung driver na yon, na-revoke na ang lisensya, o i-revoke na ang lisensya, at more importantly, no, the drivers, suspended na yung driver, si Felix Opina, no, nahuli na natin, suspendido na ang lisensya niya, at para kay Felix Opina, dahil ginawa mo yan, i-revoke yung lisensya mo, hindi ka na makakapagmaneho ulit ng taxi. Pasensya na. Pero, ginoo mo yung kababayan natin. At mensahe ito sa lahat ng taxi driver. Pag kayo nahuli at nabidyoan kayo kamukha ni Felix Opina, ito din ang mangyayari sa inyo. Kaya ang advice ko na lang sa inyo, huwag nyo nang gagawin yan. Kasi ito mangyayari sa inyo. Walang biro to. Hindi, kung makaya nyo, nagbibiro kami dito. Hindi kami nagbibiro dito. At ito, bago. Nalaman natin, and I will ask later on, you can ask Chairman Guadis, itong taxi hub transport, yung operator ng taxi na yon, nalaman natin na yung taxi pa rin na yon, by the way, yung taxi naka-impound na rin, nandito ngayon. Yung taxi na nahuli natin, nandito ngayon, naka-impound, hindi makakalabas yun, hindi makakabiyahe. Pero nalaman natin na yung taxi pa rin na yon, yung unit na yon, ay colorum. Expired na pala yung kanyang provisional authority. So, para kay Miss Paige Pauline Bersamina, ang may-ari ng taxi hub transport, makakasuhan kayo ngayon. Kasi pinayagan yung lumabas at mamasada ang isang taxi na wala na palang prangkisa, na wala na palang authority, yung unit na yon, nag-expire na. Nalaman natin ngayon. So, colorum yun. No? So, colorum yung taxi unit na yon. So, magpapadala na ng show cause ang LTFRB at kakasuhan sila. At may penalty yan. No? And posibleng matanggal ang prangkisa nitong si Taxi Hub Transport. Yung buong fleet, hindi na lang yung iisang unit na yon. Again, paulit-ulit kong sasabihin sa lahat ng mga namamasada, lahat ng mga operator, lahat ng taxi, PUV, bus, angkas, joyride, move it, lahat kayo, may prangkisa kayo para magbigay ng serbisyo, pero may responsibilidad kayo. At pag kayo ay lumabag, may kaukulang kaparusahan niya. And ngayon, pasensya na lang kay Miss Paige Pauline Bersamina at sa buong taxi hub transport, apektado kayo ngayon lahat dahil sa ginawa ninyo. So, every action has a consequence, and these are the consequences. And they will be enforced to the full extent of the law against these drivers, these operators. And ikatlo, I am directing under the orders of the President himself, I am directing both the LTO and LTFRB to conduct operations at our airports, specifically NAIA, against these taxis that prey on our kababayans and our visitors, yung mga turista natin na nagcha-charge ng ganito. So I've asked LTFRB and LTO to coordinate with NIAA and the San Miguel Corporation sa NNIC para mahuli natin lahat ng mga ganito. And again, I'm encouraging and asking yung mga kababayan natin na gawin yung ginawa ng pasahero dito kay Transport Hub Taxi na i-video niya yung pang-aabuso sa kanya ng taxi driver. So magka-clamp down tayo, magkakaroon tayo ng operasyon together with LTO, LTFRB, and the PNP
together with the operator ng NAIA and the Manila International Airport Authority to clamp down on these taxis sa ating mga airport at sa iba pang mga lugar tulad ng mga ports natin at ibang mga airports all over the country. So yon, no, hindi ko gusto itong ginagawa kong tool, halos linggo-linggo na lang. Pero kailangan natin gawin. Kailangan matuto po kayong lahat, kayong mga operator, kayong mga driver. Kailangan matuto kayong lahat. Mawawalan kayo ng hanap buhay pagka tinuloy-tuloy nyo ito at hindi kayo nakinig sa amin dito. Sir, good morning po. Sheena from SMNI News. Kay Chairman Guadis, Sir, doon sa investigation niyo doon sa taxi hub operator, sa tingin po ba ninyo hindi lang isang unit yung Colorum? Posible po ba, Sir? And possible, Sir, ilan pong unit yung Colorum doon? Okay, salamat po sa tanong ninyo. Unang-una, that's a fleet of taxi of 15. Yung unit na yon, hindi na na-renew yung kanyang professional authority, so Colorum na yon. But we're looking into the other 14 units na nandun sa amin na nakafile, and we are checking right now kung na-renew ang kanilang professional authority or not. Pag wala, magpapapunta na po ako ng tao sa kanilang garahe para kunin na rin po yung mga sasakyan. Kaya yung ginamit din yung PA, Sir, and ano yung ikakaso natin, Sir, and yung penalty na rin din po? Lahat po yung buong fleet, Colorum ho yun. So, pwede ho silang kasuhan ng violation under the Public Service Act. Yeah, we just found out, no, I think bago lang to, no, galing sa papasalamat ako kay Chairman Jojo at sa LTFRB, mabilis nilang na-check. Yung buong fleet pala ng taxi hub expired since March 2025. So buo, lahat, yung 15, yung 15 taxi nila, Colorum na as of after March 2025. So, ilang buwan na yan? April, May, June. Dalawat kalating buwan ng expired. So, lahat yun Colorum. So, lahat yun, makakasuha na yung taxi hub transport na nagpapatakbo ng Colorum. So, yun, no? So, hindi kayo pwede magpatakbo ng taxi na walang na-expired ang prangkisa. So, mabigat pa. So, medyo malakas din ang loob nila, no? Na Colorum na nga sila, nag-overcharging pa. So, yan ang problema pagka iniisip nila walang consequence o walang kaparusahan yung ginagawa nila. Well, ngayon, mararamdaman nyo yung full force ng batas against this operator. Lahat na ng fleet nila, wala na yan. And I think, hindi na yan makakapag-operate ulit ng taxi. Alright, next question. Yes. Secretary, yung first question ko yung regarding dun sa LTO Assistant Regional Director ng Cagayan Valley. Ito ay wala nang nangyaring investigasyon, yung nangyaring viral video ay sapat na yon para managot siya dun sa kanyang naging pagkilos at kahit na walang kinalaman sa trabaho niya yung pangyayari, pero still, official pa rin siya ng LTO. Okay. Kapag ikaw ay opisyal ng gobyerno, lahat ng ginagawa mo ay reflective ng iyong posisyon sa gobyerno. At pag meron kang ginawang illegal, mas mabigat ang responsibilidad mo dahil ikaw ay opisyal ng gobyerno. Sumumpa ka eh. Diba? Sumumpa ka eh. Sumumpa ka na susunod ka sa batas at poprotektahan mo at siservisyon mo ang mga kababayan natin. So mabigat ang mga consequence kapag ikaw ay lumabag sa batas. Lalong-lalo na sa ganitong sitwasyon na physically nanakit ka ng tao. Minor de edad pa ang sinaktan mo. So meron pa rin investigasyon, syempre. Pero habang ongoing yung investigasyon na yon, enough na yung video para i-relieve yung ARD at yung opisyal ng LTO sa kanilang mga posisyon. And I will ask Asik Vigor to maybe give some more specifics. Pero, ano yan? No, automatic. Automatic yan. Kaya nga napaka-importante ng mga video yung pinapadala nyo ng mga kababayan natin. Importante yan. Padala lang kayo ng padala. Huwag kayo magsasawa. Huwag kayo matatakot. Asik Vigor. Sumagot na po we gave them the opportunity to explain their side. Utos si Secretary Vince, we immediately executed the notice to explain. Sumagot na sila last week. No? So as far as due process is concerned, napagbigyan natin to explain their side. We are strictly guided by the Code of Conduct
of public officials. No? So, talagang merong hindi naman na-refute yung nangyari sa video. So, it's deemed to be fact. So, subject to decision na po yan. Pero yun nga, no? Dahil sa nangyari po yan, it's really prejudicial or in violation of the Code of Conduct. So, application of the law lang po ito. Siguro paalala rin po yan no, sa lahat sa amin na public official sa gobyerno, yung standard of ethical practice mas mataas kumpara sa ordinaryong citizen. No? Kung kailangan magtimpi yung ordinaryong citizen, pag pumasok ka sa gobyerno, mas mataas pa ang kailangan na pasensya. So there can be no amount of explanation in order for you to conduct yourself in that manner. No? So, and again, no, by the way, may mga litrato tayo, no, nung nagpapasalamat ako sa bilis na action ni Asik Vigor tsaka ni Chairman Jojo. Nahuli natin kagad yung taxi, no? Ito, papalayan na siguro natin sa inyo yung mga pictures na ito para maipakita natin sa publiko. Ito din yung driver, no, nahuli na yan, no, na suspindi na rin yung lisensya, no? So, ano to, no? Immediate ang action dito ng LTFRB tsaka ng LTO. So, napapasalamat tayo sa ating dalawang heads ng agencies natin dahil talagang kahit weekend inaksyon ang kagad to. Hello, okay. Second question, Secretary. Doon sa nabanggit yung batch 2025 pa, kolorum na, so hindi pa nakakapag-renew ng prangkisa itong taxi hub. So yung 15 taxi, may impound ho ba to? Paano magiging mangyayari ngayon, Chair, doon sa mga taxi na to? Dahil dapat wala na to sa kalsada at hindi na po bumibiyahe. Yes, unang-una po, inatasan ko na po ang aking executive director na kunin na po yung mga plaka ng mga taxi para hindi na po sila makabiyahe. Ngayon, kung ipagpipilitan pa rin nilang biyahe yan, sisiguraduhin ko namin na impound yung mga taxi yan. There are 15 of them na inutusan ho namin na isurrender na ang mga plaka sa LTFRB. Okay, thank you. Meron ba? Next question. Good morning po, Secretary and ASEC and Chairman Guadis. Nico Bagsik po of DZMM. First lang po, i-clarify lang namin, sir, ano po yung kaso dito sa Taxi Hub? Ano po yung kaso nila? Clarify lang po muna namin. Unang-una po, bawal pong mangontrata. That's under the Public Service Act and under the LTFRB law. So the moment na nagontrata ka na, you're already violating the law. So may penalty ka agad po yan, which carries with it a 30-day suspension for the franchise unit. All the more ngayon po, kolorum na pala lahat yung mga units, hindi na nag-renew ng provisional authority. So all of those 15 units now would have to be technically impounded. Kukunin ng plaka ni Executive Secretary Lumer Bernabe, isusurrender po yun sa amin, and then Executive Director Lumer Bernabe, I'm sorry, nandyan ako sa likod natin. Sorry, sir. My mistake. And then, lilitisin po namin yan within the week. May show cause order po yan, papupuntahin po namin sa LTFRB para magpaliwanag po. Kung hindi po kami kontento sa paliwanag, yung suspension yan may extend for a long, long time. Okay, second question ko po, meron na po ba directive? Kasi apparently hindi lang sa mga airports nangyayari yung ganito. Especially marami din po kaming reports na nakukuha sa PITX and other major transport terminals po dito sa ating bansa. So ngayon, magka-crackdown na talaga tayo. No? So LTO, LTFRB with the PNP, ports, airports, bus terminals, magka-crackdown tayo para masigurado natin na hindi na gagawin ng mga taxi ito. Kasi, alam mo, tagal na nito eh. No, tagal na ito, kaya nga marami sa atin, kagaya ko, kapag hindi ka na magta-taxi, magti-TNBS ka na lang eh. Kasi pag TNBS, at least, predictable at walang patong. Di ba? Ano na yun? Automatic na, dun sa app. Alam mo na kung magkano. Di ba? Yan ang problema eh. Kaya, kung ayaw ng mga taxi natin na mauubos sila ng mga TNBS, dahil sa kagarapagan na ginagawa nila, na pagpang-abuso sa mga kababayan natin, magtinu-tinu na kayo. Tsaka huhulihin talaga kayo. Kung ano yung nangyari dito kay Taxi Hub, Transport, yan din ang mangyayari sa inyo pag ginawa niyo yan. Next question. Yes, sir. Hello. Good morning. Morning, Secretary, and sa ating dalawang attorneys. Sir, extensively na-discuss na rin naman itong about this
taxi hub na ano na. Pero on a more positive note, magtanong lang kami, related pa rin sa transport. Sir, meron, Chairman Gadis, na mga transport groups na mukhang bumigay na rin doon sa paninindigan natin sa phase out ng jeepney. And I think, magano na sila, magta-trial sila ng mga e-jeepney. Altodat yata, parang pumayag na at this point. Is that a positive Actually, sign? marami naman pong mga operators tayo, no, na talagang naglakas ng loob na at talagang pumasok na sa programa natin to modernize, no. Marami din sa kanila tulad ng Autodap na I think ang lalo na sila Kaobet, sila Kaboy Vargas, sila Lando Marquez, marami na dyan na gusto na talagang mag-modernize. Kaya lang, kasama na rin ang e-vehicles, by the way, no? Kasama na yung mga e-PUVs. Pero, marami ngayong mga challenges, maraming problema. At ang ginagawa natin ngayon, katulong ng LTFRB, lalo na at ng LTO, naghahanap tayo ng paraan para medyo ma-address natin at mapaginhawa naman natin yung mga nag-modernize. Kasi ngayon, hirap na hirap sila, lalo na sa mga bumili na ng mga modern vehicles at ngayon, medyo nahihirapang magbayad ng kanilang mga utang. So yun talaga ang kailangan, tutukan natin ngayon. Matulungan sila para maipakita natin na successful at viable na mag-transition from traditional to modern para lahat na ng mga hindi pa nagta-transition, mainganyo na rin na mag-transition. So, yun ang ginagawa natin ngayon. Next question. Alat lang. Sir, balik na lang natin dito sa medyo negative naman. Merong viral video rin na binubugbog yung isang PWD, I think, inside a PUV. No? So, anong action natin so far regarding this incident? Papasa ko kay Chairman Guadis kasi may bago siyang update tungkol dyan. Pero uulitin ko, responsibilidad ng lahat ng nag-ooperate ng PUV, whether bus, jeep, modern jeep, tricycle, etc. Lahat, no, na pangalagaan ang safety ng mga pasahero. Kasama yan sa responsibilidad. Kaya ka binibigyan ng prangkisa, kaya ka binibigyan ng pagkakataon na kumita. Pangalagaan mo dapat yung safety naman ng mga pasahero mo. At dito sa nangyari dito, hindi ginawa yon ng Precious Grace bus company kasama nung kanyang konduktor ng bus na yon at ng driver. Hindi man lamang report na establish na yan ng LTO, no, nung nag-imbestiga siya, nung pinatawag yung driver, yung konduktor, hindi man lamang report. Sa busway, ang daming stop dyan. At lahat ng stop, meron tayong enforcer dyan. May Coast Guard dyan, may SAIC dyan. Hindi man lamang report. Hindi man lamang pinigilan nung konduktor, nung nangyayari yung pambubugbog. Kailangan nilang managot dyan. At ngayon, suspendido yung lisensya, both ng conductor at ng driver. At i-announce ngayon ni Chairman Guadis, meron ding ginawa against the bus company. At either today or tomorrow, kami makikipag-usap dun sa pamilya ni Mark, I think Mark yung name nung ating kababayan na binugbog, para mag-offer tayo ng kung anumang tulong na maibibigay sa kanya, lalo na kung magpa-file sila ng charges. And by the way, nakikipag-coordinate na kami sa CIDG ng PNP para baka mahabol pa natin yung mga nambugbog. Meron naman tayong video footage, baka mahanap pa natin itong mga loko-lokong nambugbog dun sa kababayan nating PWD. So I'll just pass it on to Chairman Jojo. Meron siyang updates on Precious Grace bus. Okay, thank you, Mr. Secretary. Unang-una po, na-identify namin doon sa video na yung konduktor may dalang panguryente. And kinuryente po niya yung PWD. So it's a violation of two things. Common Carrier Act, ibig sabihin noon, hindi mo dinala yung pasahero mo safely sa kanyang destination, and since it's a PWD, ikaw pang bumugbog, it's a violation of the Magna Carta of PWD. Pinadala namin ng show cause order ng Friday, sabay na rin po ng suspension ng 15 units nila na tumatakbo sa EDSA Carousel. At the same time ho, may hearing po sila sa June 25, Wednesday, para pagpaliwanagin yung operator at yung konduktor kung bakit nila ho hinayaang mangyari ito na kuryentehin mismo ng empleyado nila yung PWD. Bago yun, no? Ngayon ko lang din nalaman yun, kagaya ninyo, na based on the investigation pala ng LTFRB, yung konduktor mismo ang nag-taser, ang nagkuryente. So, bago yun. So, bagong development yun. So, hindi lang suspension, hindi lang ano yan, kaso yan, criminal yun.
So, and hindi na natin kailangan yung biktima ang magkaso dyan. Ang gobyerno pwede na mismong mag-file, and I will direct now LTFRB to file a case through the prosecutor, through the DOJ, against the conductor na allegedly siya mismo ang nag-taser o nagkuryente dun sa PWD. So, ano yan? Unacceptable yan. So, kaso yan. Criminal case yan against the conductor. No? So, we will be filing that motu proprio. We will file that on our own through the city prosecutors. Grabe. Grabe. Ngayon ko lang nalaman yun. Alright, next question. Good morning po. Balik lang po dun sa airport taxi incident. Marami naman po kasing tumatanggap na pasahero dun sa mga ganong klaseng kahit mahal yung rates because of the lack of public transport options din going to and from the airport. Ano po kaya yung pwede pang gawin ng DOTR to address that para may mas maraming options na masasakyan yung mga commuters po na even sa TNVS minsan na mamahalan po sila? Alam mo, regulated naman pareho ang taxi at TNVS. No, so makakaasa tayo sa mga kababayan natin na i-regulate yan. Ang problema lang talaga, dito sa mga taxi, hindi sila sumusunod sa regulasyon. May cap yan eh. Kinakap yan ng LTFRB eh. Ang problema, hindi sila sumusunod. Ngayon, ang TNVS, syempre, mas may premium ng konti yan, mas mahal ng konti yan, pero regulated pa din yan. No, hindi pwedeng mag-charge ang TNVS above yung kanilang allowed. Kahit na may surge yan during rush hour, regulated pa rin yan, may cap pa rin yan. No? Pero, ang kailangan talaga nating i-crack down dito, yung mga taxi na hindi sumusunod sa cap, hindi sumusunod sa operator natin ng airport. I think may plano na ganyan, hindi pa lang fully implemented at hindi, baka hindi pa masyadong alam ng mga kababayan natin. So we will try to inform the public that there are terminal-to-terminal buses. Alam ko nga, libre yan eh. No? I-service yan ng San Miguel. No? So we will just try to inform the public more about this para hindi na sila maloko nitong mga loko-lokong mga driver na to. Another question lang po kay Secretary Dizon and Chairman Guadis. Today yung binigay niyo po na ultimatum doon sa Florida Bus Company with regards po doon sa case po nila. And then nakita na rin po ba, nahuli na rin po yung ibang mga drivers po na involved po dito sa LTO, isa incident? Opo, over the weekend nag-comply na po sila. They gave us all the information we needed. So may hearing, if I'm not mistaken, today, no, or tomorrow yung sa Florida. Yun, pagkatapos ng hearing, bigyan namin kagad ng desisyon. But as far as the first 3 bus drivers are concerned, na-revoke na po lisensya nila. Kay Asek Mendoza, sir, backgrounder lang ho natin ng 2 opisyal sa Cagayan Valley. Gano'n na sila katagal sa LTO at kung may mga previous cases na meron ding mga kaso laban sa kanila in the performance of their task as officials of the agency. Yung 2, matagal na po yung mga empleyado ng LTO, no? More than 30 years in service. As far as incrementory records are concerned, so far wala pa naman on record na sila ay may ginawang ganyan or similar incident in the past related to their function. But that does not diminish, no? That's not mitigating pagdating sa public officials. As I said, the standard of service, the standard of ethical standards are quite high as far as public officials are concerned. And this is something, since patagal na sila sa gobyerno, this is something that they should know already by heart. So, yun lang po, no? It is very unfortunate, but they got nangyari. So we would just have to impose the appropriate penalty according to law. All right, this concludes our press conference. Thank you very much. And again, may I just remind again the media and also the public, please keep the videos coming. Just send them to us, tag us right away, and makakaasa po kayo na mabilis pong action ng LTO at LTFRB. Maraming salamat po. Thank you. Good morning.